O ayan, patuloy po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Saan mang dako po kayo ng mundo naroon ngayon, ako po'y muli nagpapasalamat na binigyan tayo ng Panginoon ng isang muling pagkakataon na bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay physically, ang ating pong mga puso, ang ating mga isip ay nagkakaisa na tayo po ay magbigay ng kaukulang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng sama-samang pakiki-isa sa kanyang mithiin. Walang iba kundi mag-aral ng kanyang banal na salita. At of course, maisa kabuhayan. Ano po? So, batiin ko lang, unang lumabas dito, hindi pa man shoutout portion natin. Ate Joy Joy, Kitahara dyan po sa Japan, sa Saitama, baka maya-maya lang papasok na ito. Keep safe ha, Ate Joy Joy, Kitahara. At speaking of shoutout, bagamat hindi pa panahon ng shoutout, ay batiin ko munang-una itong ating mga kapatiran sa Paris, France. Kasi, tawag dito, hating gabi na sa kanila, kailangan na nilang matulog. At least para pagising nila sa umaga, nire-reply nila yung ating ating program, ay sila agad ang mabungaran din nilang binabati natin. Good night na sa inyo mga kapatiran sa Paris, France. At ito po ang ating mga kapatiran dyan. Of course, nandyan sila Sister Jane. Nandyan din po sila Sister Risa, Sister Lucy, Sister Sharon, at si Nanay Lisa. Okay. Nanay Lisa, Brother Boyet Sabio, Elder Brother Nelson Galang. At ganon din, sina Sister Lucy Puertes, si Brother Jerry Tamangon. At of course, nandyan din si Sister Revy Galang. At batiin ko na rin po dyan sila Ate Merly Munasenghe. Sa mga ibang kapatid na hindi ko nabati ay maaaring hindi ko lang nakita ang inyong mga pangalan. So, basta dyan po ulit sa ating mga Team Paris, France. Matulog na po kayo. At bukas po ng umaga, paggising nyo, kayo po ang bungad ng ating pag-shoutout. So, sa Team Paris, France natin, thank you so much. Patuloy lang kayong tumangkilik sa ating pong programa. Hangad ko po ang pinaka-mabuting bagay, lahat ng pinaka-mabuting pagkaloob sa inyo ng Panginoon. Okay? So tayo po ay mananalangin para po atin pong pasimula na ang ating gagawing pag-aaral. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nga nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At ngayon po ay muli namin nanaisin at aming tatangkain na lumapit sa iyong banal na luklukan. At naway patuloy niyo kaming tanggapin sa patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Panginoon sa Kristo. At patuloy rin namin maranasan ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Patuloy namin matunghayan ng katotohanan. Ito'y pagnaisa namin na maisa kabuhayan. Maraming salamat po sa kasigurahan ng dalangin na inyong pinakinggan sa pagkakinig ko po ang lahat. Alang-alang sa pangalan na ito sa Kristo na sanay telepoligtas. Amen. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, kung nga pala'y muna sa inyo, magtatanong, hindi po ba maingay yung hangin? Kasi ng mga nakaraan, napansin ko, may bahagi na napakaingay po ng ating, ng ating audio dahil tinatamaan yata yung tinatamaan ng hangin. Okay lang po ba? Hindi po ba maingay yung ating sound? Okay, may sumagot nga po kahit isa. So, ayos lang po ba? Hindi po ba? Okay, so okay lang. Tatay Ben Bermejo. Okay, thank you so much sige, punta na po tayo. Ang pamagat po ng ating salamat Penny kay today Ang pamagat po ng ating devotional topic ngayon ay may pamagat na citizenship. Sa madaling salita, may kinalaman ito sa ating pagiging mamamayan. Saan ba tayo talagang patutungo? So, citizenship, at ito po'y matatagpuan natin sa Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi po dito, our citizenship is in heaven. Ulitin ko po, our citizenship is in heaven. Basahin nga po natin sa pagkaliwat naman po sa Pilipino, dito po sa magandang balita Biblia. Ito po ang ating mababasa. 3:20 ng Epeso. Sa Kanya
makakagawa ng higit pa kaysa marami, kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, dito. So, ibang pagkaano, no? Ibang pagkasalin dito sa Efeso 3:20 dito sa Tagalog, oh. Oh, sa kanya makakagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So, mga kapatid, nasa Efeso po ako. 3:20. So, nandun pala siya, rather, Philippians, mga kapatid. Philippians 3:20. Meron tayo na eh. Philippians 3:20. Ano po ang sinasabi dito sa atin? Filipos 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Kaya subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. So, ang ating pagiging mga mamamayan ay langit. So, meron din po yan sa Hebreo, sa Hebreo Kapitulo 11, ganyan din po ang sinasabi na tayo po talaga, kung tutuusin, ay dapat tumanaw ng isang mas mabuting sanlibutan o tahanan. At yan din po ang inaasahan ng mga nabanggit ng mga heroes o yung tinatawag nating bayani ng mga pananampalataya. Katulad nila Abraham, nila Abel. Ito po ang nasabi rito sa talatang 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Yan po mababasa natin sa 11:16 ng Hebreo. Bueno, kung ating pakikinggan ang ating pong pagbubulay-bulay sa umagang ito, sabi dito, the Christian life depends on perspective. Tama po. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay nakasalalay kung ano yung ating pananaw. At syempre, kung ano ang ating natututunan, yun ang ating magiging pananaw. Di po ba, mga kapatid? Kaya nakadepende talaga ito, nakasalalay sa kung ano ang ating pananaw o ating kaisipan. Sabi dito, trials are bearable when we have an eternal point of view. Tama po, mga kapatid. Bakit po tayong mga Kristiyano, nakakalungkot, may iba na talagang sumusuko. Sabi nga, ano ang dahilan bakit tayong mga Kristiyano, kahit po inaabot tayo ng katakot-takot na problema, ay hindi tayo sumusuko? Sana all. Sabi nga ng mga ngayon, sana all. Ulitin ko po, may ilan talagang nakakalungkot na sa sobrang pamumroblema, sa sobrang mga pagsubok na dumarating, yung iba'y hindi na nakakatiis at ang nagiging solusyon sa mga suliraning dumarating, ulitin ko po, mga nababanggit kong nakaraan, kung hindi muriatic acid o anumang ibang lason, kung hindi yung pagtalon sa building, ay mga lubid o kaya kung anumang tali na pwedeng itali sa liig para magpakamatay. Nakakalungkot, mga kapatid, ulitin ko, nakakalungkot na may ilan sa mga Kristiyano na umaabot din sa ganong solusyon o pagbibigay solusyon na akala nila solusyon yon sa kanilang mga problema. Pero generally speaking, tayong mga Kristiyano, sana all nga po, ay tayo po'y nagtitiis. Tayo po ay nagtsatsaga na kumbaga malampasan. Anumang mga suliranin na dumarating sa ating buhay. Kasi dito, trials are bearable when we have an eternal point of view. Opo, tinitiis natin, sinisikap natin na malampasan mga problemang yan sapagkat iba ang ating pananaw sa buhay. Di po ba? Tayo po'y naniniwala na ang mga bagay na nangyayari sa atin dito sa mundong ito, lahat ng yan, kasama na yung mabibigat na problema, ay alam po natin, lahat yan ay lalampas din. At pag nalampasan natin pare-pareho yan sa tulong at awa ng Panginoon, of course,
Di po ba? Ay, siyempre, mga kapatid, saan ba ang tungo natin pag atin pong nakayanan yan? O di ba, mga kapatid? Madalas naman na natin binabanggit, ulitin lang natin. O, ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kasi meron tayong ano po, kaya binibear natin kaya atin pong ano po, tinitiis. Kasi meron tayong eternal point of view. Kaya tama po talaga na ang atin pong pagiging Kristiyano ay nakadepende sa kung ano ang ating perspective. Ha? Kaya magsawa man kayo, inuulit-ulit ko po na sa tulong at biyaya ng Panginoon, tayong mga Kristiyano o sa Seventh-day Adventist Christian, gawin natin muna ngayong exclusive, ay nakakayanan natin, tayo po ay nakakaraos sa mga problema dahil alam po natin na ito'y puro pang ano po, pansamantala, lilipas din yan at darating ang panahon na doon na tayo doon na tayo maninirahan sa atin pong ine-expect na dapat nating puntahan. Doon nga po sa Bayang Banal, sa Bagong Jerusalem, sa Bagong Langit at Bagong Lupa. Kaya sabi dito sa atin, plans come into focus when we see in the light of God's kingdom. Tama po. Tama. Ang ating nagiging mga panukala, nagiging pananaw, ay nagkakaroon ng nagkakaroon ng talagang focus, talagang, kumbaga doon ka lang nakatingin doon sa iyong hinahangad na paroonan pagdating ng panahon. Alam nyo, hindi ko naman ginagawang kabayo ang ating mga sarili, no? Pero alam ko po, nakita nyo po yung alam nyo po yung mga kabayo na pinangkakarera. Tingnan nyo po yung mga kabayong pinangkakarera. At kahit yung mga kabayo sa kalesa, kahit pa nga yung mga kabayong pang farm, alam nyo, nilalagyan talaga yan ng, yung panglagay doon sa may mata nila, nakalimutan ko yung term dyan. Para yung kabayo, mga kapatid, ay laging nakapokus. Kahit anuman yung hitsura ng daan, hindi siya hindi siya nakapokus doon kung mabato o tawag dito, plain lang yung dadaanan niya. Hindi yun ang kanyang tinitingnan. Ang focus niya ay yung kung saan siya patutungo. Ganon po yung mga kabayo, nilalagyan ng kumbaga parang takip siya dito sa dalawang side ng kanyang mata para hindi siya palingon-lingon sa kaliwat kanan, kundi diretso lang siya ang pananaw niya doon sa kanyang patutunguhan. So ganon din mga kapatid na akin pong sinasabi ayon dito po sa ating pag-aaral ngayon, at ako'y naniniwala naman talaga, mga kapatid, nagkakaroon ng focus at yung mga panukala natin, mga kapatid, ang mga panukala natin sa buhay na ito ay laging nakasalalay doon sa mga bagay na atin pong inaasahan sa darating. Kaya nga iba yung ating mga plano kaysa sa plano ng sanlibutan. Di po ba, mga kapatid? Ulitin ko, wala namang masama na yung plano ng sanlibutan ay ginagawa rin natin, pero iba yung perspective natin sa kanila. Sila ginagawa nila yun para talaga sa kanilang sariling kapakanan lang. Pero tayo, kung nagsisikap man, mga kapatid, alam natin na lahat ng pinagsisikapan natin ay ginagawa lang natin, pero hindi yun ang ating buhay, kundi pangangailangan lang ng buhay. Pero ang totoong pinakamahalaga, sabi ng Panginoon, ay hindi yung pagkain, hindi kung ano yung pangangailangan natin sa araw-araw, kundi yung buhay mismo. Mga kapatid. Kaya nga, kakaiba yung focus natin sa kanila. Sila magpayaman, magpakasaya. Tayo, kung magpapayaman man, hindi para lang magpakasaya, kundi para makatulong sa kapwa. Tama po ba, mga kapatid? Kaya iba talaga ang mindset. Iba talaga ang focus ng ating ng ating mga kaisipan. Ayun, nagtatanong po, ano po ang ID meeting? Wala pong ID meeting itong ating Facebook Live kahit ang YouTube. Ano po ito? Naka-public naman po ito, ha? So, sino po ba ito? Ay nagtatanong ng... Sister Penny or brother, kapatid na Penny Katie Day, wala po tayong ID meeting. Live naman po ito. Kaya, diyan ka naman. So, ngayon, ay tuloy tayo. Ang sabi dito sa atin, relationship are cultivated when we realize their godly purposes. Tama.
Nabubuo talaga nagkakaroon tayo ng magandang ng ugnayan. Higit sa lahat mga kapatid, relasyon sa ating kapwa, iba? Kaya alam natin kung paano pakitunguhan yung ating kapwa. Kasi alam natin na mahalaga yun sa Panginoon. Pero may nagtanong nga sa akin, ano ba mahalaga, Brad? Yung relasyon sa tao o relasyon sa Diyos? Sabi ko, kung maganda ang relasyon natin sa Diyos, resulta, maganda rin ang ating magiging relasyon sa ating kapwa. Di po ba mga kapatid? Kaya ang unahin talaga na itama natin yung ating relasyon sa Panginoon. At pag naging tama ang ating relasyon sa Panginoon, makukultivate talaga mga kapatid. Ibig sabihin, parang halaman na pag lagi mong inaalagaan, ano po nangyayari sa isang halaman na yan? Nagiging malusog, nagiging maganda. Oy, purihin ang Panginoon. Sandali, ano muna tayo, segue. Nakita ko ang aking paring Jaime Crisologo. Ito po'y tinamaan ng COVID at ng ospital mga nakaraan. Praise God, paring Jaime, kumusta na? Kung okay ka na ba? Hoping na talagang pabuti na hindi ka nawawala sa ating mga panalangin, paring Jaime, at ang buong family. Okay? So ayan, tama po, no? Ulitin natin, relationships are cultivated when we realize their godly purposes. Kaya, pangunahin yung relasyon natin sa Panginoon. Nako-cultivate kapag ang ating pananaw ay hindi lang pang sanlibutan ito, hindi lang pang mundo, kundi talagang pang walang hanggan. At ang sabi dito, nearly all we think and do depends on how we identify ourselves. Tama! Tama mga kapatid. Halos lahat ng ating ginagawa, purihin naman ang Panginoon. Ang ating kinikilos, hindi lang ginagawa, kinikilos, kundi pati ang ating mga kaisipan. Ang paring dito pa po kami sa ospital, dito pa ako sa ospital. Paring Jaime, sige lang. Mga kapatid sigway po ulit tayo. Pakisama niyo po sa dalangin ang kapatid nating Jaime Crisologo Sr. Nasa ospital po siya. Nasa ospital pa po siya. Okay? So, pakisama po sa inyong mga prayer. Okay, so tuloy tayo. Paul tells us to think of ourselves as citizens of heaven. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Kung naniniwala tayo na si Apostol Pablo ang sumulat ng Hebreo, sinabi niya na doon talaga ang target ng mga heroes of faith na titirhan. At ganun din tayo, ang ating pagiging mamamayan ay hindi sa lupang ito. Kumbaga, kaya nga nagdaraan lang tayo mga kapatid. Meron talaga tayong patutunguhan. Wala iba kundi ang bayan na langit o yung langit na bayan. Madaling salita, yung naasan po natin bagong langit at bagong lupa. Kaya nga, ano ang sabi dito? Ulit, dapat daw natin isipin na tayo'y mamamayan ng langit. Kaya nga, on earth, sabi dito, we were born in a particular country and we have particular ethnicity. Tama naman. Tayo, obviously, tayo mga Pilipino, may sarili tayong kultura, may sarili tayong lahi. And our economic status may determine our circle of friends. Tama. So, sa lupang ito, magkakahalataan. Hindi naman palagi, pero normally, magkakahalataan. Kung sino yung barkada mo, mahalata kung anong status mo, kung anong level mo. O kaya dito sa sa Pilipinas, kung anong class. Sa bagay sa naman, kahit sa ibang bansa, yun naman yun. Middle class, first class, yung dito nasa dito nasa mga may hirap. Meron pang below, di ba? Mahirap na, meron pang hindi lang mahirap kundi below poverty. Di ba? May mga ganon. Yung sobra namang hirap ng kalagayan sa buhay. Totoo naman dito sa ating ating sanlibutan ngayon, di ba? Pag nakita mo yung isang tao na nagpapaaral sa isang private school, it's either na yan ay scholar ng school, pero normally karamihan dyan, hindi lahat yan scholar, kaya nandyan yan sa mga private schools, magaganda at kilalang universidad, ay dahil sa mapipera yung mga yan. So, sa school pa lang ang pinapasukan, totoo naman, nagkakaalaman na kung anong klaseng pamilya bilong itong taong ito. At ang sabi dito sa atin, the neighborhoods in which we live, obviously, mga kapatid,
Sa nakikita yung ginagawa nating ano po, ating practical godliness, yung ating pagpipiding. Alam nyo na kung saan tayo belong na okay, saan tayo belong na community. Dito tayo belong kung dito sa Pilipinas. O yun, poor class. O, poor class lang po all. Di ba karamihan nga, kapatid na Penny today, talagang sa totoo lang. O ngayon, nakita nyo, di ba? Pag nag-feeding tayo, nakita nyo naman. Dito lang po tayo, kabilang iskinita lang kami. Kaya alam niyo na, now you know kung saan tayo belong na kumbaga class sa mga kapatid. Pero sabi dito, mga kapatid, our careers may be the first piece of information people ask when we were introduced to them. Tama. Madalas naman talaga yun. Ano, trabaho mo? Taga saan ka? Yun mostly ang kasi pag sinabi mo yung address mo, lalo dito sa Pilipinas, no? Pag sinabing, taga Corinthian Village kami. Naku po, pag sinabing Corinthian Village, walang nakatira diyang hindi milyonaryo. Multi-millionaires mga nakatira dyan. At the same time, baka nga, mga bilyonaryo pa. Di ba, mga kapatid? Pag sinabi mong taga Forbes Park kami, naku po, alam na sino mga nakatira dyan. Mga tawag dito, mga negosyante, kagaya nila, sino ito? May-ari dati ng Pop Cola, Cosmos, sila, I forgot pero dyan ngayon nakatira rin meron din bahay dyan, pero gusto nang ibenta ni Senator Pacquiao, may bahay din siya dyan. Kaya sinabing taga Forbes Park ka, Dasmariñas Village, naku po, talaga man ding asahan mo. Alam mo na kung anong klaseng pamumuhay at kung gaano kayaman yung mga yan. Pero pag sinabing taga saan ka, pasintabi lang, taga saan ka, taga Baseco, taga Tondo. Pasintabi lang, hindi natin nilalait. Ulitin ko po, dito sa ating sitwasyon, wala tayong pwedeng ipagmalaki. So alam na agad, taga Tondo ka, taga Baseco ka, kaya taga Tugatog ka sa Malabon, alam na. North Fairview ka, saan ka? Kahit dito po sa amin nakakatuwa. Sinabing North Fairview. Ang tanong, saan ka sa North Fairview? Kasi magkabila yan. Sabi ko, dito lang kami sa pangmahirap sa Phase 8. Kasi doon sa kabila, North Fairview rin, pero pang mayaman. Talagang mga titulado po ang doon. Titulado po ang lupa, mga kapatid. Lahat ng mga nakatayo ng bahay, may titulo dito halos kami lahat dito wala. Kaya alam na agad, mga kapatid. At ang sabi dito, pero ganun pa man, anuman ang status mo sa buhay, saan ka man nakatira, ang sabi dito, none of these things are our true identity. Tama. Ano man yan? Anong class ka ba sa lipunan? Saan ka nag-aaral? Saan ka nakatira? Anong tinapos mo? Sa totoo lang, hindi po yan ang ating tunay na identity, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tandaan niyo po, wala po doon ang tunay na pagkakakilanlan sa atin kung ano man ang status natin dito sa lupang ito. At ang sabi dito sa atin, none of them define us. Tama. Anin man doon sa ating maaring pagmalaki, taga Dasma ako, taga Forbes ako, nasa Europe ako ngayon, nasa Australia, nasa Japan, wala po doon ang ating tunay na identity. At ang sabi dito, we are not Americans, Europeans, Africans, or Asians. We are not upper class or middle class or lower class. Tama po, mga kapatid. We are not sa ito. We are not white collar or blue collar, employed or unemployed. We are, tayo mga kapatid? We are heaven's citizens. That is our only valid ID. Yon, mga kapatid. Yon ang maganda, mga kapatid. As a Christian, mga kapatid, ang totoong valid identity lang natin, pinaka-passport lang natin, lahat, mga kapatid, ay walang iba, kundi tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Yun po. Wala nang tanungan kung anong lahi. Di ba? Sabi nga, pag tayo po pag tayo po
nanampalataya sa ating Jesucristo, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang alipin, wala nang Malaya, wala nang babae, wala nang lalaki, tayong lahat ay tagapagmana ng pangako. Ha, mga kapatid? Katulad katulad nila amang Abraham. Kasi amang Abraham ay umasa rin na ang kanyang tutuluyan someday somehow ay walang iba kundi ang tahanan na inihanda ng Diyos sa kanyang mga anak saan? Sa langit na bayan o sa bagong langit at bagong lupa. That is why ulitin po natin yung introduction ng ating pag-aaral ngayon. Kaya nga, halos lahat naman sa atin, lalahatin ko na, wag nang halos, ay talagang kahit anong bigat ng ating mga problema na ating nararanasan sa kasalukuyan, ay ating pong nakakayanan. Ating pong nakakayanan sa tulong at awa ng Panginoon. Okay? So, tandaan niyo po yan. Kaya nakakayanan natin sa tulong at awa ng Panginoon kasi alam po natin, hinahangad natin. At alam po natin na itong ating nararanasan sa lupang ito ay puro pansamantala. At doon sa ating patutunguhan, itong mga karanasan na ito ay hindi na natin mararanasan kailanman. Kaya nga, may i-mention lang ako, kapatid si Sister Marites, o mga kapatid, isama niyo po sa panalangin ng ating Sister Marites. Hermosora, ha? Sister Marites, basta tandaan mo, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon sa buhay, lahat yan dito lang sa lupa. Kaya lalo nga tayong magsikap, Panalangin po natin dahil nga si Sister Marites ay talagang hanggang ngayon nagdurugo ang kanyang puso dahil last year nga po, namatay yung kanyang tatay. Tapos eto nga po ngayon, namatay naman yung kanyang nanay. At COVID po ang sinabing dahilan ng pagpanaw ng kanyang ina. Alam ko pong nabanggit ko na ito ng mga nakaraan, pero talagang kita ko yung kapatid ay kailangan po ng ating kailangan po ng ating mga prayers. Basta ganun lang, Sister Marites, ito pong ating pinag-aaralan ngayon. Ugmang-ugma ito o akmang-akma po ito sa lahat. Tayo po na palagi ko naman sinasabi na hindi po tayo exempted sa mga problema o mabibigat na pasanin ng sanlibutan ito. Kaya harinawa makatulong sa atin itong ating kaalaman patungkol sa kung saan tayo belong pagdating ng panahon. At again, meron tayong mga mararanasang maaaring matitinding pagsubok. Kaya kailangan po natin ito. Kumbagay, pasanin. Katulad ng ating mga pinag-aralan nakaraan, sabi ng Jesucristo, kailangan natin matutong pasanin ang ating mga krus sapagkat ang sino mang hindi matututong pumasan ng kanyang krus, sabi ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat na maging alagad. Anyway, mga kapatid, ulitin ko po. Sobra-sobra naman yung sobra-sobra naman yung price na atin pong kakamtan kapag tayo po'y nakapagtiis hanggang sa wakas. Tandaan po, yung mga naranasan natin ngayon, sobra-sobrang kaligayahan, pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya kapit lang mga kapatid, kapit lang tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa atin, when our feet are planted in heaven, hindi po mainggan when our feet are planted in heaven, you can quit chasing status in this world. Tama. Kapag alam natin na sa langit, hindi mahalaga kung ano yung ating status, maliban na pare-pare tayong anak ng Diyos, ay talagang hindi mo na talaga sila hahabulin. Mga kapatid, tayo po'y nangangarap at utos din naman ng ating Jesucristo, occupy till I come. Occupy till I come. Magsipag din naman tayo, magsikap tayo, maging busy rin naman tayo habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Jesucristo. Pero nagiging ibang-iba nga po ang ating perspective saan? Sa kaisipan ng sanlibutan ito. Kung ang sanlibutan, kagaya po ng ating pag-aaral kagabi sa ating Sabbath School lesson, bakit napahamak ang mga tao ng panahon ni Lolo Noe? Kasi wala silang inisip kundi puro layaw ng kanilang sarili. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, yun lang ang kanilang O sa ngayon, talaga naman, uulitin ko, walang masama, magpakabisi kayo, mangarap, to pa rin ang pangarap. Pero, mga kapatid, sana po, lahat ng yan ay puro secondary. Lahat ng yan dapat iniisip natin, lahat ng mga ito, iiwanan ko rin naman sa lupang ito. Kaya yung pinakamahalaga ang ating dapat bigyan ng pangunahing
pagsisikap. Alin po yon? Yung ating kaligtasan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ha? So, laging tandaan, lahat ng mga bagay na ating pinagsisikapan sa mundong ito, dapat secondary lang. Bakit? Lahat po yan ay maiiwan dito. Maiiwan po dito. Kaya sige, magsikap po kayo, pero yung pagsisikap na yan ay siguraduhin na yung pagsisikap na yan ay para sa Panginoon, hindi lang para sa sariling kapakanan. Ha? Mga kapatid. At sa pagpapatuloy, sabi dito, you can live with a godly sense of abandon because you aren't attached to positions or even your own life. Maaring iba nga, maisip, kakaiba naman itong mga ito, mga weird naman ito. Pero mga kapatid, hayaan nyo na. Kasi ulitin ko po, iba talaga ang isip ng taong mga makamundo. Siyempre, puro pangmundo lang ang kanilang kaisipan. Ang atin hindi nga. Ha? Habang nasa lupa tayo, iniisip na natin ang ating pagiging mamamayan ay sa langit. Someday, somehow, at alam po natin, hindi suntok sa buwan yan. Sapagkat ipinangako sa atin ng ating Paiso Kristo sa kanyang mga alagad na na ipaghahanda ko kayo ng tahanang dapat yung palalagyan. Ha? Basahin lang po ulit. Alam kong saulado niyo yan. John chapter 14 verses 1 to 3. Kaya sabi dito sa atin, you can take risks, although nothing God calls us to do is really risky by eternal definition. Tama po. Maaring malagay din ang ating buhay sa kapahamakan dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sa totoo lang, oo, pwede tayong mapahamak sa lupang ito. Pero tandaan po, sabi nga, hindi naman talaga risky kahit mamatay ka sa Panginoon. Why? Kasi nga sabi ng Panginoon, mamatay man kayo. O, tingnan nyo, po? Hindi tayo matatakot. Do umiiwas din naman tayo hanggat makakaiwas, di po ba mga kapatid? Pero ano't ano man. Ha? Sabi naman sa atin, mamatay man tayo. Basta tayo mamatay ng nananampalataya sa Panginoon. Ay, bubuhayin tayo para bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya wala tayong dapat talagang wala rin tayong dapat katakutan as long as na ang ating ginagawa ay alam natin, ginagawa natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi dito sa atin, you can follow Him without fear. Tama. Kapag ang ating kaisipan nakatuon doon sa tahanang inilalaan sa atin ng Panginoon, ay talagang magagawa natin ang lahat. Mahaharap natin ang lahat, mga kapatid. Mahaharap natin ang lahat. Ulitin ko po, may kalungkutan. Obviously, nalulungkot talaga tayo. Apektado tayo sa mga nangyayari sa atin. Pero, tandaan, dapat wala yung takot. Ha? Dapat wala yung takot. Dapat wala yung takot. Kasi pag natatakot ka, ibig sabihin, naku po, may problema ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka dapat matakot, mga kapatid. Alam niyo, sa totoo lang, ayoko, wag naman mangyari. Siyempre, gusto ko pang umabang buhay ko. Sa totoo lang, wala talaga akong pangarap na wala po talaga akong pangarap na mamatay ng 52 pa lang naman tayo, going 53, mga kapatid. Gusto ko pang mabuhay na matagal, pero ulit-ulitin ko sa totoo lang. Even last year, hinanda ko na yung sarili ko. Panginoon, kung dito sa COVID, dito kami madadali, basta ang alam ko, bahala ka na po sa buhay ko. Hindi po ako nagtatapang-tapangan, ha. Inihanda ko talaga sarili ko. Anyway, Panginoon, basta, wag naman mangyari, pero kung papahintulot mo. No? Pero syempre, ayaw ko, pero kung papahintulot mo, sabi ko, ano ba choice ko? Kundi sundin ang iyong kalooban. Basta ako sabi ko, Panginoon, kung mangyari man ito sa akin, bahala ka na. Alam ko namang bahala ka talaga sa akin. Pinangahawakan ko yung pangako mo. Na mamatay man ako, bubuhayin mo. Basta ba namatay akong nananalig, sumasampalataya sa iyo. Hindi ako matatakot kasi mabubulok man yung katawang lupa ko, bubuhayin mo naman. At yung katawang lupa ko na may kasiraan, ay papalitan mo ng katawang walang kasiraan. Katawang may kamatayan, papalitan mo ng katawang wala ng kamatayan. So, yun po talagang aking iniisip even last year. Pero ulitin ko po, obviously, nag-iingat din naman tayo. Pero ano ba matagawa natin kung talagang panahon na natin? Di po ba? Kaya nga, yun ang kahalagahan ng ng ating laging pananatili sa ating Panginoon. Ha? Lagi tayong merong
magandang ugnayan sa ating Panginoon. Kapag ganyan po ang ating kaisipan, kapag ganyan ang ating perspective, oo, ulitin ko po, may problema, may matitinding karanasan, pero naiiba yung ating pananaw. Oh. Yung iba, mga kapatid mo, ito lang. Yung iba, takot mamatay as if, bakit? May exempted bang mamatay? Yung mga ganun ngayon, kapatid, di ba? Yung mga taong takot mamatay as if may magagawa ba sila? May magagawa ba tayo? Kahit katakutan natin yung kamatayan. Of course, ulitin ko, lahat naman natin, ayaw nating maranasan sana yun. Pero bahagi yun ng buhay ng tao. Dahil nga sa kasalanan. Mga kapatid, relax lang tayo. Meron man tayo dapat pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ay ang ating palaging i-attach ang ating mga sarili sa Panginoon. Para maharap natin ang lahat, sabi dito, nang walang anumang kinatatakutan. Okay? Mas malapit na pagtatakutan, sabi dito, where do you feel at home? Saan mo napipil na tagarong ka talaga? Scripture tells us that our home is in heaven. Oo. Yun po ba, mga kapatid? Nasabi po ng banal na kasulatan, ang ating pagiging mamayan ay doon sa langit na bayan. Ay yung iba lang, ayaw pumunta. Bahala sila kung ayaw nila doon, mga kapatid. Basta tayo naliwanag na sinabi yan ng banal na kasulatan. Pilipos 3:20, Pebreo 11, 15 hanggang 16. Nabanggit din po yan, So, ang ating pagiging mamayan ay doon sa langit. O ikaw, ang sabi dito, kaya saan mo feel na manirahan? Tandaan na may inihandang tahanan ng Diyos para sa kanyang mga anak. At ang sabi dito, that means heaven is where we are to invest ourselves wholeheartedly. Tama. Kaya nga ang paalala ng ating Jesucristo, huwag tayong mag-iipon, doon hindi naman sinabi na masama, pero huwag nating paglaanan ng focus ang mga bagay ng sanlibutan ito, kundi focus tayo sa Kanya. Ulitin ko po, lahat ng mga bagay na ating makakamtan, ma-accumulate sa ating pagsisikap, someday, somehow, lahat din yan ay muling mawawala sa atin. Mawawala yan. Pupok sa inyo ng Panginoon. Sabi nga, di ba, tutunawin ng Panginoon, maging sangkalangitan ay mapupugnaw. O kaya wala talagang matitira sa mga materyales, sa mga bagay-bagay na ating pinagsikapan. Kaya sabi nga, mas pagsikapan, mas ipunan natin, alin po, ang kayamanan ng panglangit na doon ay wala nang pwedeng magnakaw. Walang kayamanan sa langit na pwedeng kalawangin at mawala. Mga kapatid ko. Kaya ang sabi dito, if not, kung hindi po natin i-invest ang ating mga pagsisikap sa mga bagay na makalangit, sabi dito, if not, we will have all kinds of competing desires and emotions in this life. Tama. Kapag hindi ang focus natin ay patungo sa langit, talagang ang focus mo, paano ba ako yayaman para mahigitan ko si kapitbahay ko na inggitera? Di ba? At pag ako'y yumaman, hindi talaga ako titira dito. Babalikan ko lang, bibili ako ng mamahaling sasakyan, ipaparada ko sa harap ng aking kapitbahay na inggitera at talagang pag karoon ako ng ganon, talagang ipagmumukha ko sa kanya kung gaano ako kayaman ngayon at kung gaano pa rin siya kahirap. Mga kapatid, ganon kapag ang ating di ba? Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, wala sa atin yung ganong wala sa atin yung ganong kaisipan kasi alam nga po natin na pwede mo ipagyabang dito lang. Pero doon, wala tayong pwedeng ipagmalaking ganyan. Mantakin mo, doon sa langit, magyayabang ka. Anong pagyayabangan mo? Pare-pareho lang kayo, pare-pareho lang tayo. Nang lalakaran ay highway na made of pure gold. Sino makapagyayabang sa atin? Parehas lang. Mga kapatid, parehas lang. Equal lang. Kung yung titirhan mo doon sa langit, ang gate ay 12 na gawa sa perlas. Ganun din naman ang pintuan nung mga kapatid mo na makakarating doon. So, sino lamang? Wala. Mga kapatid, pero dito sa lupa talagang yan. Kaya yung competition talagang panglupa lang yan. Doon sa langit, wala na talaga yan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya sa ito, but if so, mga kapatid, we can move forward with perspective and purpose.
we're headed home. Mga kapatid, ano ho? So kapag ang ating kaisipan ay panlupang ito, ay talagang hindi mawawala makipag-compete tayo, pero kung ang ating kaisipan ay ano po, ay talagang ang tingin, ulitin ko, parang kabayo na walang ibang tinitingnan kundi kung papaano siya makakarating doon sa kanyang pupuntahan. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan na talagang makakarating tayo doon. Hayaan na yung mga ayaw. Basta tayo, mga kapatid, hayaan na ang mga ayaw, basta tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon, panghawakan po natin ito, pangako na ito ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang ako'y buong pusong nananampalataya sapagkat sinabi rin ito ng ating Panginoon Kristo. At bakit ko pinananampalatayanan? Dahil hindi sinungaling. Kapatid, ba't ko pinangawakan hindi sinungaling ang ating Panginoon Kristo? Wala siyang pinangako na hindi niya tutuparin. Mga kapatid, kaya, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Kung ano man ang mga nangyayaring mabibigat ng mga suliranin sa ating buhay ngayon, tandaan lang po, maaaring isipin, easier said than done, opo, maaaring ngang makaranas tayo ng pagluha na halos gusto pa nating umiyak, parang ubos na rin ang ating luha dahil sa mga matitinding karanasan na nararanasan natin. Pero tandaan, lilipas din yan, mga kapatid. Kaya ituon natin yung ating isip doon sa ating tahanang patutunguhan. Dahil pag nakarating na tayo doon, mga kapatid, nakarating na tayo doon, sabi nga po, yung mga lumang bagay, sabihin, kasama na itong ating mga pighati, mga matitinding karanasan na nararanasan sa mundong ito. Lahat yan ay mawawala. At puro na lang, of course, kaligayahan, kasiyahan ang ating mararanasan. Bakit? Pangunahin, kapiling na natin ang Diyos na lubhang nagmahal sa atin. At syempre, alam kong makakarelate tayong lahat, lalong-lalo na tayong mga may minamahal, na kapag kasama mo ang iyong minamahal, ay talagang walang dull moment. Di po ba, mga kapatid? Kapag kasama mo ang iyong minamahal, walang panahon na ikay nababago. Kaya doon, sa ating patutunguhang tahanan, kung gaano katindi ang mga karanasan natin na naranasan sa mundong ito, lahat po yan ay mapapalitan ng kaligayahan. At hindi for a short time na kaligayahan, kundi kaligayahan na magpawalang hanggan. Kaya, mga kapatid, sikap-sikap sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Again, ang target natin ay ang banal na lungsod, hindi dito sa lupang ito, kundi ang banal na lungsod doon po sa langit na bayan. Kaya, tiis-tiis lang, mga kapatid. Tiis-tiis lang. Makakarating na rin tayo doon. Mga kapatid. Ang sabi ni Matthew Henry, isang Christian scholar din po ito, may sarili rin itong ginawang commentary. Ang sabi niya, our duty as Christians is always to keep heaven in our eyes. Kapatid na po, ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano ay laging ilagay, panatilihin sa ating mga utak, sa ating mga isip, alin po ang langit, at ang sabi dito, and earth under our feet. Ayun. Mga kapatid, focus tayo. Saan? Sa ating patutungo. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama. At muli, ang ating pong pinaka-key text, Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. No? Filipos 3:20, ang ating pagiging mamayan ay doon po sa langit. Kaya naway nabigyan po tayo muli ng inspirasyon sa ating pong mga buhay, na alam ko po, mga kapatid, alam ko po na maaring karamihan sa atin ay bat-bat ng pasakit. Bat-bat talagang punong-puno ng mga ng mga paghihirap ang ating nararanasan sa ating buhay ngayon. Pero
Huwag na tayo ma-surprise mga kapatid. Sulitin po natin, ano ho? Hindi naman pinangako ng Diyos na pag sumunod tayo ay wala tayong hirap na mararanasan. Manapa, meron nga. Pero ang kagandahan lang, sa bawat mga pagsubok, bawat mga paghihirap, nangako naman ang Diyos na hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan. Kasama natin siya habang tayo po'y naglalakbay sa mahirap na bahagi ng ating buhay. Ha? Actually, lagi nga sinasabi, no? Kasama natin ang Panginoon maging sa hirap o ginhawa. Kasama pa rin natin ang Panginoon maging sa ating kalusugan o karamdaman. Tandaan niyo po yan. Kasama pa rin natin ang Panginoon maging sa buhay na ito hanggang sa kamatayan. Kasama po natin siya. Pinabantayan po tayo. Ha, mga kapatid, kaya naniniwala tayong mga kamag-anak natin na una sa atin, narating ang panahon, makakasama rin natin sila pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, kapit, huwag sa patalim, kapit, huwag sa Bombay, kapit lang sa Panginoon. Sigurado, ang ating patutunguhan ay ating mararating. Ayan po rin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Maraming salamat sa almost 90 na nanood sa ating kanina. Ngayon po, nasa 78 tayo. Kaya habang marami-rami pa rin tayo, ay akin pong hihilingin sa inyo na sana po ay i-follow nyo naman ang ating Facebook page kung hindi pa po kayo nakaka-follow at kung hindi pa rin na kayo nakaka-like. Follow and like our Facebook page. At pakishare na rin lang po ng ating mga program para hindi tayo binablock ng Facebook. So, tulungan nyo na lang po akong mag-share. At ang YouTube channel naman po natin ay matagal na rin pong available. Nandiyan na po yung ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay pakit-subscribe naman po. At i-hit nyo po yung notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga ginagawang pag-aaral. Okay? So, ayan, shoutout na po tayo. Shoutout tayo. At titingnan po natin ang mga kapatid na nagparamdam. Anyway, makita ko lang kahit watching, kahit wala kayong comment, ay babanggitin ko po basta talagang makikita ko po kayo dyan. Okay, sino-sino po ba itong aking unang makikita rito? Sa watch party ay meron 15 comments at sabi dito nangunguna si Sir Lucy Dungo de Guzman. Good morning po sa inyo. Ganon din kay Ate Nida Manalang. Maraming salamat sa iyo, Ate Nida. Ni Kasia Navarro, team Team Middle East natin. Sabi niya po ay blessed morning to everyone. Brother Richard, naku, madaling araw sa Kuwait Salamat sa pagtsatsaga, kapatid na ni Kasia Navarro batiin na natin sina Sister Judith Palomaria, dyan po sa Jeddah. Si Sister Sara Pereira Porto, dyan naman po sa Oman, Qatar. Of course, si Sister Edna Sigal, dyan naman po sa Israel. Ay isang malakas na tub, buker. O Buker Tov, Sister Edna Sigal, Buker Tov, dyan po sa iyo sa Israel. So, Team Middle East po natin, sa pangunguna mo, Sister Nika Navarro, maraming salamat po sa inyo. Tingin ko na rin po pala, si Brother Luis Sornet, dyan naman po sa Saudi Arabia. Maria Teresa Ponce Bagro, maraming salamat, Sister Maria Teresa Ponce Bagro at sa buong family, maraming salamat. Richard David Ogardo Galang, ito kayo. Maraming salamat At ayan nga po, ito si Sir Marites Hermosora. Kanina ko pa nakikita, nandyan pa ba? Kanina ko pa nakikita, baka pumasok na. Ngayon nawala. Pero ito po, kanina ko pa nakita ang Ate Joy Kitahara, dyan po sa Saitama, Japan. At ganoon din si Sir Marites Hermosora. At minabati natin lahat ng mga kapatiran natin dyan. Si Brother Nathaniel General sa Osaka, Tita Grace Takagi, Sister Susan Mandaruman Garulacan, at Brother Kenneth at Army Villeta dyan po sa Nagoya, Nakano, yung mga Nakano family sa Korea, ang mga Sujima dyan naman po sa tawag dito, Kekogawa, at ganoon din batiin ko rin po of course yung mga Tokyo sisters and brother kasi isa lang na ko dyan, si Tito Eli Ballesteros at si Tita Emma ganoon din sila, si Sir Annabel Matsumoto, si Sir Cristina Tinay Masi, Teresa Tooyama, Eme Perez Yamano. At yun nga po, patuloy natin isama sa ating mga prayers si Sir Marites Hermosora. Talaga man din, talagang siya po ay nalulungkot sa mga karanasang pero kumakapit po siya sa Panginoon. Kaya isama po natin siya
sa ating mga prayer. At lahat ng mga kapatiran natin dyan po sa Tokyo, ano po, binabati ko kayo. At of course, sa Chiba, nandyan ang Sister She Villasis Ricanya, Sister Geryo Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters. Bati na natin Sister Bang Borbon, ganun din Sister Maririna, si Brother Kim Dukor na nandyan din ngayon sa Japan. Lahat po kayo dyan, mga kapatiran natin sa Japan na patuloy na nanonood, nag-share ng ating program. Isa pong malakas ang Ohayo! Gozaimasu! Ayan, muntik na naman maging punbanwa. Ohayo ha, good morning mga kapatid. Okay, so Weni Pantoha, we are citizens bound to heaven. Amen. Tama po. Yun po talaga. At sino pa po itong makita natin? Sister Castle Janet ng part ng team, Canada. Maraming salamat po. At eto na, Sister Delma Velo Rosario. Thank you so much, Sister Delma Velo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. Maraming salamat po. At speaking of Australia, ay patingin natin lahat ng ating mga viewers dyan sa Australia. Brother Abby Andales, kababayan kong Bicolano, Sister Gretchen Magbanwa Abiniel, Ate Malu Babatid, Brother Cedric, of course, hindi mawawala ang aking tita Nonata Thompson, tita Carmen Brown, at yung dalawa po nating kapatid na Santoses, isang family na Santos, isang individual na Santos na ayun na magpapanggit ng mga pangalan, Sister Aisel Macuchon, Sister Asuncion, of course, mga kapatid, hindi mawawala ang aking Ate Joylene at ang aking Kuya Norman Milatpes dyan po sa Melbourne, at of course ang buong family. So Ate Joylene, Kuya Norman at buong family at sa lahat po ng ating Team Australia. At nandyan pa pala si Sir Belen, Sister Belen Imperio Carwadim. maraming salamat po sa inyo. Kaya sa ating Team Australia, maraming salamat po. Good morning. Alam kong mas nauna ang morning sa inyo dyan. Maraming salamat sa panguna mo ngayon, Sister Delma Velo Rosario. At titingnan naman po natin dito sa ating pangmalakasan. Sino po ito? Mag-asawang Grace Ann at Tukayang Richard Zamora at Noemi Mendoza Santos. Good morning din po sa inyo. Gemma Siriritan Kibite, maraming salamat. At si Tita Los Biminda Sabio San Jose. Ayan, Team America ito. Team US of A. Ayan, nakikita ko pa ang Tita Los Biminda. So, salamat Tita Los Biminda. Di lang sa panonood, kundi pag-share ng ating program. Puntahan natin si Brother Dexter Martamayo and Sister Net doon po sa New Hampshire, ang kanilang 2 angels, si Ezekiel at si Baby Isaiah. Si Brother Bong at Sister Christine Ikba naman po ng California. At mawawala ba ang aking Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso dyan po rin sa California. At of course, hindi rin mawawala ang aking Kuya Bert at Ate Pe na gusto ko na rin makita dahil nagbabalak din silang umuwi sa June. Sana po ay mas maayos na nga po ang ating transportation sa darating na June. Kaya Ate Pe, Kuya Bert, hoping na matupad yung ating mga panukala. At of course, hindi rin mawawala ang mga mag-asawa pang Ninang Nani Medinilla at Ninong Silas Medinilla dyan po sa North Carolina. Mag-asawa rin Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo dyan po sa Arkansas. Ang mga individuals naman, nandyan sila Sister Zuri Abila, na kapatid naman ni Ate Presi Esmas ng Louisiana, Laguna. At ganoon din, nandyan sila Kuya Prox Hernandez, Brother Mike Minda. Ayan po. Hoping na wala akong nakalimutan dyan sa inyo sa lugar ng Amerika. Anumang oras kayo, dinaratan ng programang ito, isang mapagpalang pagbati na akong pinaparating sa inyo. Sa pangunguna mo ngayon, Tita Los Biminda at Sabio San Jose. Maricela Rivera, maraming salamat po sa inyo. Gina Marilla Labrador, good morning din po. Jason Texon Donesa, Brother Joel Manuel Lucero, maraming salamat po. Pedelino Soliman, magandang gabi rin, magandang umaga rin po sa iyo. Samuel Rojo, soon we'll be home and happy with our Lord. Praise God. Amen. 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 Jose de la Peña, good morning din po. Sandy Cagente Ragon, Joan Baldosa Peruela, maraming salamat po. At si Sir Nena Dumasin Asuncion, good morning, shout out sa lahat.
Thank again, Brother Richard. At sister ko, magaling na daw. God bless to all. Maraming salamat po rin ng Panginoon. Australia din po yung sister Nena Dumasing Asuncion. Maribik Istano, maraming salamat po. Oy, Sister Vicky Custodio Binaluga, happy Monday morning pag-greet po. It's our 29th wedding anniversary today. Thanks po. Ay, happy wedding anniversary po sa inyo, Sister Vicky, at sa iyong minamahal na asawa. More anniversaries to come po para sa inyo ang aking hinahangad. Nabanggitan natin kanina, pero dito, si Sir Maririna, isa po muling Ohio, Gozaimasu ang aking binibigay sa inyo. Nenita Garcia, at eto na nga, nakaalis na yata, basta bati ko lang ulit. Ate Joylyn Kitahara, ingat po kayo. Eto na, si Sir Zuri Avila, nabanggit ko na kanina, pero ulitin ko lang ha. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hello, Brother Richard, thank you po sa pagbati. Lagi kahit reply na lang napapanood na narinig. Name ko sa Team USA. Oh, syempre, naka-imprenta na kayo. God bless po sa program and more blessings to come. More blessings din sa iyo, Keep Safe Sister Zuri Avila, na kapatid ni Auntie Presi Esmas. Ano ho? Dominguez, Sister Dominguez Eileen, maraming salamat po. Gemma Bakulod Ambat, kumare, maraming salamat dyan naman po sa Amadeo, Cavite. Elina Daray, watching from Bikutan, Taguig City, maraming salamat. Good morning po sa inyo, Sister Elina Daray. Keep safe po. Kuya Monching Canlas ng Campugo, Hain Nueva Ecija, maraming salamat. Ate Vero Sales, ilang araw po, naglukunet namin. Good morning po sa lahat. Salamat at muli kayo nakabalik. Ate Vero Sales, Sister Miriam Espina Sornet, maraming salamat din po sa inyo. At batiin natin ang kanyang butihing asawa ulit, si Brother Luis Sornet na nasa Saudi. At eto ulit, batiin ko lang ulit dahil lumitaw naman uli yung pangalan. Ate Joylyn Balajay Milarpes at Kuya Norman Milarpes dyan na uli sa Melbourne, Queensland, Melbourne, Australia. Keep safe po ang buong family. Ano po, Ate Joylyn. Cecilia Baal, ay thank you so much. Sister Cecilia Baal, Sapang Palay po ito, kung di ako nagkakamali. Brother Pukoy Galendez Palyaria, Brother Buboy Gonzales, Sister Mirasol Bayudang Maiso, Mari Lubata, maraming salamat po sa inyo. Elizalde Balboa, pakisamang asawa ko sa prayer, nilalagnat kami almost 1 week. Sana wag mahawa ang dalawa naming anak. Ito natin ano ho, yung prayer request. Po, mga kapatid, samahan niyo po ako ha, hanggang prayer natin, yung mga natitira pa dyan. Samahan niyo lang po din ako ano ho. Okay, so dahil nanghihina sa trangkaso, okay, sige po ha, magpa-check up din po kayo kapatid, magpa-check up din po kayo ha. So tulungan po kayo ng Panginoon. Aida Valencia, maraming salamat. JG Sanchez, good morning din po sa iyo kapatid na Jess. Maraming salamat, ano po, keep safe. Min Pasubong, Team Palawan po natin. Lilian Lazaro, maraming salamat. Flor Arellano Sanoria, thank you so much din po sa inyo. Beth Villarreal, maraming salamat. Ini kapatid na Penny kay today, pasali ako sa feeding program mo. Tagasalok ng mangkok. Poor class ako. Wrong type all. Sorry, pahamak ito. Sige lang kapatid, kung makakapunta ka rito, mas maganda, mas marami tayong power. Yun lang, wala tayong sweldo. Ginagawa talaga nating ministry. Welcome na welcome ha. Kung sino ang gustong tumulong ha, mga kapatid. Saan ka ba kapatid na Penny Kitty Day ha? Love to of course be with you sa ating pong gawain ha. Siyempre, basta lahat tayo mag-volunteer. Elsie Billones, maraming salamat po. Si Sister Marilia Rinen, maraming salamat din po sa inyo kapatid. Ano ho? Sister Ana Lipital ko rin Manipol, Sister Maricel Pascua ng Singapore, maraming salamat din po sa inyo. Ano po? MJ Pablo, Team Bulacan ito. At tingin ko nakikita ko, sila Ate Lea at Kuya Ben Ami Magbuo, kumusta na po kayo? Ingat lang palagi, ano po, Bunok at Tinden. Maraming salamat po sa inyo. Real M. Nasip Platero, maraming salamat. Sino pa ito? Crisel Cedo Bakubak, thank you so much. Brother Ruben Valentino, Esto Billones Claire, ano ba to?
No. Okay. Sharon Jacob, Joyce Espiritu, Brother Jonathan Malit, at Sister Salvi Alit. Oh, ayan, maraming salamat. Okay. So, lipat tayo sandali. Nalapit ako para makita ko kung sino-sino itong... Yes, Brother Richard Thompson, sasamahan ka namin. O sige, pag hindi mahigpit ang punta kayo dito ha. Uy, lalong-lalo na sa next week. Si Sir MJ Pablo, makakapunta kayo, punta kayo kasi ang lulutuin natin dahil may magi-sponsor ay basta chicken. Pinag-iisipan pa kung mechado, adobo, kailangan ng aking motherhood ng talagang matinding katuwang. Kasi maghuhugas syempre ng iba yung maghuhugas ng manok talaga, at yung mother ko mitikulosa mitikulosa talaga. At maaari ayaw may makitang may dugo. Kaya si Sir MJ Pablo, kung makakalusot ka, sige lang. Dito lang naman tayo sa North Fairview ha. Ayan, Sister Lynn Joy Sayer, please pray for my aunt 68th birthday. Rose, sige. 68th birthday. Sino po ito? Rose Simeon. Okay? Ayan. So, sino pa? Ibanez de la Cruz Chris, maraming salamat po. Pakibati po kami dito sa Indang, Cavite. Ayan, Ibanez de la Cruz ba to? De la Cruz. De la Cruz Chris, maraming salamat. Lahat ng mga kasama mo diyang nanunood. Thank you so much po sa panunood at pag-share. Sino pa ito? Lerad Gaal. Oy, Uncle, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid na Lerad Gaal. Uncle ko ito sino pa ito? Sino pa? Brother Ruben Valentino, thank you so much po. Si Erlyn Ni, thank you so much, sister. Nag-assume ako na sister ka, no? Magandang umaga, tunay na napakabuti ng Panginoon na sinasamahan tayo sa hirap at karamdaman. Praise God, Brother Richard. Normal na po ang aking blood pressure. Praise God. Praise God. Okay, so sino pa ito? Sinaida Katibog Atienza. Maraming salamat po, Sister Sinaida Katibog Atienza. De la Cruz Salila, pakisama po sa prayer asawa ko, Marlon de la Cruz. Sana gumaling na. Ano po Marlon de la Cruz. Okay, so sino pa? Wilma Evi Malyari ng Team Buhol po natin, mga kapatid. Eloisa Balino. Okay. Sino pa? Edna Istares Bellena Razon. Maraming salamat po sa inyo. Sino pa ito? Sino pa? Sino pa? Hindi pa ba? Okay. Ray Galang, maraming salamat sa iyo, kapatid na Ray Galang. Ano po? Seferina Benvenin de Vera, maraming salamat sa iyo, kapatid na Seferina. Loretta Mergal, maraming salamat din sa iyo, kapatid na Loretta Mergal. Okay, sino pa? Sino pa ito? Aida Valencia, maraming salamat sa iyo, kapatid na Aida Valencia. Jason Texon Donesa. Okay. So, okay. Naan natin kanina. Okay, so tingnan nga po natin. Sino pa itong mga nasa huli? Sister Richie Budoy, maraming salamat. Sunday po ang ating Sister MJ Pablo. Sunday po ang ating feeding. Okay, Sunday po. Nako, takot sa dugos. Hindi naman laging manok, kapatid na Penny Kita Day ang ating feeding. Isa naman, lugaw, kay tamo kahapon, walang kadugo-dugo yun. Malagkit na, ginataan. Di ba?
Hindi naman laging ganon. Oho. So, sino naman? Sana makadalaw ako dyan. Opo. Ay, magdala ng otak. Nako, oo. Sige lang ho. Ay, may dala, wala. Pupunta kayo dito. Paramdam lang po kayo. Okay, so far ay, excuse me po. Yan na po ang aking nakita. Pero sige po, may babatiin pa tayo dito. May mga nakalista rito. Sa Ireland, ang Kuya John Mers at si ate, tuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa Milan, sila si Sir Cherry Bloom, Risa Salan Corrales, si Sir Belinda Timbol, at Brother Lino Ranoco. Maraming salamat sa inyo dyan sa Milan, Italy. At of course, patatalo ba ang taga-Roma? Nandyan sila si Sir Mayta Rosa, Brother Royce Prime, at Sister Dorothy Ortiguesa Bianes. Sister Remy Salazar, maraming salamat. Sister Nena Dumasing Asuncion, North Fairview kayo, taga-Ideal Subdivision kami, Lagro kami, dati. Kami nag-open ng Lagro Church. Praise God, Sister Nena, Okay, so sino pa ito? At sa Germany, Sister Verden at si Sister Edna Bacharo Villa. Okay, sa Taiwan nga po, batiin natin Sister Wilma Kadaig at Sister Yori Antonio Kanyada. Okay, so I think wala na po akong nakaligtaan. Tayo po ay pumasok na sa ating panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong binigay na panahon at pagkakataon. Narito po ang aming mga sarili, patuloy na nagagalak sa mga katotohanan aming na tututunan. At higit sa lahat, hindi lang natutunan kundi amin pong pinananampalatayanan. Tunay na kayo ang Diyos na napakabuti sapagkat lahat ng mga bagay na inyong pinanukala sa kabila ng pagkakasala ng tao ay para pa rin sa aming kabutihan. Oo, nakakaranas po kami ng mga nakakalungkot na mga karanasan habang kami nasa sanlibutan ito. Bunga na rin po ng kasalanan na ginawa ng tao. Subalit, kami po ay patuloy na nanghahawakan. Patuloy po kami nagtitiwala na lahat ng ito'y may katapusan. Higit sa lahat, kaya po namin nakakayanan ito sapagkat alam namin na kayo'y nariyan, na hindi nagpapabaya at laging tumutulong sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Napurihin ka po aming Panginoon. Pagdating ng panahon, naway walang kahit isa man sa amin ang mawaglit sa iyong inihandang tahanan para sa inyong mga anak. Kaya tulungan kami na patuloy na magpakatatag. Anuman ang mga nararanasan namin, lalong-lalo na mga kabiguan, kapighatian, mga kasawian, Panginoon, tulungan kaming lalong magtiwala sa iyo. Akin po ibinadalangin ng mga kapatid sa mang dako ng mundo na naway patuloy na gamitin ilawan at asinan sa libutang ito. Patuloy kaming gamitin mabisang kasangkapan at maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Nadalain ko po lahat ng mga kapatiran nakakaranas ng mga matitinding karanasan sa mga sandaling ito, lalong-lalo na po may mga karamdaman, inyo po nawang pagalingin, at ang iba naman maaring karamdaman sa emosyon, higit sa lahat ang mga may karamdaman sa spiritual, Panginoon, na inyo pong pakaalalayan na muling manumbalik ang kanilang mga kalusugan. Mga kapatid na idinulog sa programang ito, ang family ni Brother Elizalde Balboa, dahil siya at ang kanyang asawa ay patuloy na nakakaranas ng lagnat ng halos 1 linggo na. Naway Panginoon, ipuin niyo po ang katawang may karamdaman ng kapatid na Saldi Balboa at ng kanyang may bahay, at huwag na nawang mahawa ang iba pa nilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po ang kanilang mga anak. Maraming salamat po sa patuloy pag-alala. Brother Marlon de la Cruz, naway, pagalingin niyo rin po siya kung ano man ang kanyang karamdamang nararanasan. Sir Frank Sabes, gamitin niyo pong mabisang kasangkapan, daluyan ng pagpapala si Brother Dexter Mart Tamayo para sa taong ito. Pagalingin niyo po na ang kanyang karamdaman at bigyan din siya ng pagnanais na kayo mapaglingkuran. Tita Grace Takagi, kanyang pag-iisa, patuloy na alalayan, naway totally healed na po siya sa kanyang karamdamang
naranasan. Si Salmarete Hermosora, sa kanyang nagiging karanasan sa ngayon, may patuloy niyo pong yakapin ang kanyang nagdurugong damdamin. May bigyan niyo po siya ng kapayapaan at kaaliwan, Panginoon. Ingatan din po ang kanyang kalusugan. Patuloy po siyang makaramdam na kayo patuloy na nagmamahal at nag-iingat sa kanya. At ganoon din po aking ipinapanalangin Sister Rose Simeon sa kanyang 68th birthday. Naway Panginoon, patuloy niyong pagpalain ang kapatid na ito. Patuloy niyo pong bigyan pa ng maraming taon ng kanyang buhay. At sa patuloy niyong pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa kanya, ay patuloy din po siyang magnasa na kayo ay kanyang mapaglingkuran. Kung may mga kahilingan ng mga kapatid na hindi ko nabasa, Panginoon, kayong higit na nakakaalam. At muli, itong mga panalangin na ito ay hindi pag-uutos para sa inyo, kundi, Panginoon, kami nakikiusap lang, hindi sa aming mga karapatan. Mangyari pa rin ang iyong kalooban, Panginoon. Idinadalangin namin ang lahat. Isinasamo, alang-alang, sa pangalan ng aming Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat. Titingnan ko po kung may mga humabol dito, ano po, sa ating, ayan. So, sino pa ito? Ronnie Avila Pula. Dito talaga may nakikita pa rin na iba talaga, kapatid doon. Nandito si Brother Ronnie, wala dito. Samantalang live naman. Okay. So, ngayon, mga kapatid, muli sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, Brother Richard Thompson, sa pananampalatayang Seventh-day Adventist Church na patuloy na nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng ating buhay ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa aking minamahal na Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesia ito. Kaya hari naman, magkaisa po tayo ng panukala, kapatid, na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan, kaparamdaman, maging sa buhay kung kinakailangan, makaranas tayo ng kamatayan. Magkaisa tayo ng panukala. At tayo po'y maglilingkod, mananatili, magtatapat, at patuloy na magtitiwala, higit sa lahat, patuloy tayong magmamahal, come what may, magmamahal sa ating Panginoon. Mga kapatid, o ayan, tayo po'y maghiwa-hiwalay na, pero hindi po tayo matatapos nang hindi ko nasasabi. Lagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero masigit pong tatandaan na kayo at ako, tayong lahat, ay masigit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, mga kapatid, bye-bye for now. Pero kung lulubin ng Panginoon, kung mag-alala, mamimiss ko kayo, pero wala pang 12 oras, may pong alas 7 ng gabi, muli tayong magsama-sama, magkita-kita sa ating programa. Sabbath School lesson naman ang ating tatalakay. For the time being, keep safe mga kapatid. Alalahanin palagi, mahal tayo ng ating Panginoon. O ayan, thank you mga kapatid. God bless, brother, sister Areli Rapol Rodelas, thank you so much po sa inyo. Jose de la Peña, thank you so much din po. Salamat din po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Love you mga kapatid. Bye-bye!